Headline sa hapon. 30 minuto ng malalaking balita sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat tutukan bago matapos ang inyong maghapon. Headline sa hapon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-10 ng Enero taong 2025 sa ating po mga headlines sa hapon. National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand kasado na sa Lunes. Klase at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Maynila, Pasay at Davao sa Lunes suspendido. 30 pampasaherong bus nagkasalpukan sa EDSA Balintawak, 50 sugatan. 10 miyembro naman ng medical team ng DOH na galing sa traslasyon, sugatan din matapos mabangga ng dump truck ang sinasakyang van sa Quezon City. Traslasyon ng Jesus Nazareno tumagal ng higit 20 oras. Tambak ng basura sa paligid ng Quiapo, bumungad matapos ang prosesyon. Pinay na galing West Africa timbog sa higit 20 milyong pisong halaga ng cocaine sa NAIA. Higit 6 na milyong piso naman na hinihinalang shabu nasamsam sa Quezon City. At ilang dating opisyal na procurement service ng Budget Department pinakakasuhan ng Ombudsman kaugnay ng kontrobersiya sa Pharmaly. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kaserbisyo, sinuspindi ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Maynila at Pasay City sa Lunes dahil sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Rizal Park sa Maynila. Sa inilabas na Memorandum Circular 76 ni Pangulong Marcos Jr. na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ito'y dahil na rin sa inaasahang dami ng mga lalahok at posibleng epekto sa trapiko ng Peace Rally. Tuloy naman ang pasok sa mga ahensya ng pamahalaan na naghahatid ng serbisyo at health services. Ipinauubaya naman ng palasyo sa mga pribadong kumpanya ang desisyon kung magpapatupad rin sila ng suspensyon. Suspendido rin ang face-to-face classes sa Davao City sa Lunes. Sa proklamasyong inilabas ng Davao City Government, walang in-person classes sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan. Iniutos din ang skeletal workforce arrangement sa national at local government offices. Tinatayang aabot sa 300,000 ang lalahok sa rally mula sa Davao at Soc-Sargen region. Samantala, suspendido na rin ang pasok sa Senado sa Lunes dahil sa Rally for Peace. Nakahanda naman ang Philippine National Police sa inaasahang dagsa sa Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila sa Lunes. Sa panayam ng programang nagseserbisyo Niña Corpus, sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil na tinatayang kalahating milyon ang inaasahang dadalo sa rally. Ayon kay General Marbil, nasa 2,500 pulis ang ipakakalat sa lugar at babantayan din ang mga posibleng rally sa iba pang bahagi ng bansa. Mas prepared po kami kasi nasabi na nila talagang and we're expecting more than 500,000 that will be going to Quirino Grandstand na atin ng rally and mga different dun sa mga parts of the Philippines. So many people that will be deployed coming from NCR. So meron po kami mga locations na possible na magkaroon po ng rallies. 6 po dun sa Luzon, Visayas 4 and Mindanao 4. Nasa 1,300 tauhan ng MMDA ang ipoposte sa Peace Rally ng Iglesia ni Cristo sa Lunes sa Quirino Grandstand. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, aalalay ang kanilang mga tauhan sa mga motorista kasabay ng ikinasang traffic rerouting scheme para sa mga apektadong kalsada. Magmumula ang mga lalahok sa 12 lugar kabilang ang Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Tarlac, Pangasinan at Calabarzon. Sa iba pa nating balita, inabot ng halos 21 oras ang traslasyon ng Jesus Nazareno na dinaluhan ng higit 8 milyong deboto.
Sa panayam ng programang Balita Patan, sinabi ni Manila Police District Director Brigadier General Arnold Tomas Ibay na ibalik ang imahen sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno 1:26 kanina madaling araw. Ang pagsampa at pagsalubong sa imahen ang nakitang pangunahing dahilan kaya nagtagal ang prosesyon. Bukod pa sa napatid ang lubid ng andas kaya mano-manong itinulak hanggang makabalik sa simbahan. Nung nakaraang taon, tumagal lamang ng 15 oras ang prosesyon. Sinabi naman ni General Ibay na pangkalahatan, naging maayos ang traslasyon ng Jesus Nazareno. This is a perennial problem for us, for the security sector and for the church to convince them na sana po sumunod sila dun sa tagubilin o consider successful traslasyon, and the credit is not first all the way, hindi concerted effort po ito Suggestion ko po, yun po yung disenyo ng andas na hindi na ho talaga makakasampa. The year naman po ay inaayos po natin yung disenyo. Tapos po talagang maigting na pakikiusap lang po, yun po nakikita ho namin o mapabago yung takbo po ng ating po prosesyon. Nagpaliwanag naman ang simbahan sa mas matagal na traslasyon ngayong taon kumpara noong 2024. Sinabi sa programang Kabayan ni Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno Technical Advisor Alex Irasga, nakaapekto ang higit 35% paglobo ng bilang ng mga deboto kumpara noong isang taon. Pero lahat anya ng mistulang balakid sa traslasyon ay biyayang maituturing dahil walang naitalang malaking insidente ng kaguluhan at banta. Higit na nakakarami, higit na mas malaking bilang ng porsyento ng milyon-milyon nating kapwa-deboto ang nagpakita na kaya nating sumunod bilang mga Pilipino, bilang mga Kristiyano, bilang mga deboto ng Jesus Nazareno. Kaya nating sumunod at umasa tayo na ang mga sumusunod makakatanggap ng mas maraming biyaya. Wala namang napaulat na insidente na pagnanakaw sa kasagsagan ng traslasyon ng Jesus Nazareno. Sinabi sa programang nagseservisyo Niña Corpus ni PNP Chief General Romel Marbil na malaking tulong ang teknolohiya sa pagbabantay ng pulisya para matiyak ang seguridad sa prosesyon. Wala namang pong kaming reported na nakawan kasi aware na ng tao yung kung ano mangyayari. Ang kagandahan na po, mas marami kaming equipment ngayon. We have marami po kaming CCTVs that can monitor all the places po na talagang yung mangyayari. The technology help us. Samantala, tambak ng basura na naiwan sa paligid ng Quiapo sa Maynila matapos ang traslasyon ng Jesus Nazareno. Sa Quezon Boulevard na mataan ang sako-sakong basura na ang ilan ay umabot na sa gitna ng kalsada. Sa kanto ng Villalobos at Palangka, hindi rin kinaya ng isang truck na hakutin ang lahat ng basura sa lugar, kaya babalikan na lang. Dismayado naman ang grupo ng Eco Waste Coalition dahil sa dami ng naiwang basura matapos ang traslasyon. Ayon sa National Coordinator ng grupo na si Eileen Lucero, permanenteng solusyon na ang kinakailangan para maging epektibo ang inaasahang trashless traslasyon na taon-taon na lang din anya nilang panawagan. Kung nagpe-prepare tayo, nagpe-prepare ang lahat ng ahensya, no? Kung paano magiging safe and secure yung pagdaraos itong traslasyon, bakit hindi natin isama din yung usapin ng pagpapatupad ng RA 9003 o yung tungkol dito sa pangangalaga sa mga basura, no? So, kasama siya dapat sa preparatory work. Sugatan ang 10 miyembro ng medical team ng Department of Health matapos mabangga ang sinasakyan nilang van ng isang dump truck sa North Avenue, Quezon City. Sinasabing pauwi na ang grupo mula sa kanilang duty sa traslasyon ng Jesus Nazareno nang maaksidente kung saan nadamay pa ang isang kotse. Sa investigasyon, nakahinto sa U-turn slot sa lugar ang van at kotse ng masalpok ng truck. Hawak na ng QCPD ang driver ng truck na aminadong nakaidlip.
50 naman ang sugatan matapos magkasalpukan ang 3 bus sa Balintawak Station ng EDSA Carousel kaninang tanghali. Ayon sa MMDA, nawalan umano ng preno ang 2 bus kaya sumalpok sa harapang bus at mga concrete barrier sa southbound lane ng Carousel. Lubhang nasugatan ang driver ng pangalawang bus habang na-dislocate naman ang balikat ng isang pasahero matapos tumama sa concrete barrier. Dinala na sa ospital ang mga nasugatan habang pansamantalang inalis ang ilang concrete barrier sa lugar para makadaan ang mga bus na biyaheng PITX. Pagsasagawa ng separate o joint audit sa PhilHealth, isinusulong ng isang kongresista sa Commission on Audit at sa Anti-Red Tape Authority. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Kamara, si Pamela Vasquez. Pam. Tony, ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, yan ay para matukoy kung bakit inefficient umano ang PhilHealth sa mga remittance nito sa mga ospital. Kabilang din sa nais masilip sa PhilHealth ang kanilang database management. Kasunod ito ng anyay kulang at maling entry ng nasa higit 1 milyong mga benepisyaryo. Iginiit din ng mababatas na mayroong duplicate at multiple entries sa higit 266,000 na mga miyembro ng PhilHealth na binubuo ng senior citizens. Katumbas kasi ito ng higit 1 milyong pesos na subsidy at pagkakasama ng nasa 4,000 seniors na pumanaw na pero nasa database at billings pa rin. Maaari rin magamit o pagbatayan ng audited financial statements ng PhilHealth noong 2023 upang magkasa ng mas malalim na audit. Kaserbisyo mo sa Kamara, Pamela Vasquez para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Pinakakasuhan ng Office of the Ombudsman ng ilang pandating opisyal na procurement service ng Department of Budget kaugnay ng Pharmaly scandal. Sa resolusyon, pinakakasuhan si dating PS-DBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau at iba pang opisyal kaugnay ng pagbili ng 13 milyong pisong halaga ng 500,000 surgical masks noong April 2020. Haharap din si Lau at ilang pang opisyal sa hiwalay pang mga kaso kaugnay ng pagbili ng milyong-milyong pisong surgical at N95 masks noong Abril at Mayo 2020. Ibinasura naman ang iba pang mga reklamo kay Lau dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Binisita ng kanyang pamilya at mga taga-suporta ang dating Indonesia drug convict na si Mary Jane Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong para sa kanyang ika-40 kaarawan ngayong araw. Ito ang unang pagkakataon na magbe-birthday muli si Veloso sa Pilipinas kasama ang kanyang pamilya mula nung makulong sa death row sa Indonesia. Muli namang hinimok ng abogado ni Mary Jane si Pangulong Marcos Jr. na bigyan na ito ng clemency. Binanggit ni NUPL Chairperson Attorney Edre Olalia ang paggawad ng United Arab Emirates ng pardon sa higit 200 Pinoy kamakailan. Una nang sinabi ng Pangulo na ipauubayan na niya sa mga legal expert ang issue ng clemency kay Veloso. Baha pa rin ang ilang bahagi ng Northern Samar dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng shear line. Sa panayam na programang Kabayan, sinabi ni PDRRMO Head Ray Josiah Echano na 40 barangay mula sa 6 na bayan ang apektado ng baha at may ilang kalsada na rin na hindi madaanan. Maging vigilant po. Patuloy na i-monitor yung development ni shear line kasi maaaring magdulot pa rin ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan at makapagsanhi ng mga pagbaha sa mga landslide sa ating mga communities. Pursigido ang Department of Tourism na bumangon muli sa epekto ng pagsasara ng mga pogo sa turismo matapos ang mababang tourist arrivals noong nakaraang taon. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Malacanang, si Christian Yosores. Christian! Tony, sa Bagong Pilipinas ngayon briefing, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na lubhang nakaapekto ang Pogo ban at ilan pang geopolitical issues sa pagbisita ng mga dayuhang turista noong 2024. Sa datos ng DOT, pumalo lang sa 5.9 million ang international tourist arrivals noong nakaraang taon na mababa mula sa itinakdang target na 7.7 million. Sa mga Chinese naman na pinaka-naugnay sa mga Pogo, nasa mahigit 300,000 lang dumating mula sa inaasahang 2 milyon. Ayon kay Frasco, nakaapekto rin sa pagbaba ng bilang ng mga turistang Chinese ang suspensyon sa pagbibigay sa kanila ng electronic visa. Plano ng DOT na tutukan ng promosyon ng turismo sa iba pang bansa kung saan nanggagaling din ang malaking bilang ng mga turista gaya ng South Korea. Gayon din ang Amerika at Australia dahil sa mga bagong direct flights
at Japan dahil nagiging mabenta na sa mga Hapon ang tourism products ng bansa. Plano rin palakasin ng gobyerno ang tourism promotion sa India matapos umunong iutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggawad ng e-travel authority sa Indian market na target masimulan ngayong taon. Bukod sa mga dayuhang turista, palalakasin din anya ang domestic tourism na may malaking ambag din sa kita ng industriya sa pamamagitan ng promotion sa iba pang bagong tourist destinations at pagpapaganda ng mga infrastruktura. Sa serbisyo mo sa Malacanang, Christian Yosores para sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Christian Yosores. Attention po sa mga kaserbisyo nating motorista. Namumuro ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa ikalawang sunod na linggo ngayong Enero. Base sa 4 na araw na trading, maglalaro sa 40 hanggang 70 sentimos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 45 hanggang 75 sentimos sa kada litro ng diesel, habang 65 hanggang 75 sentimos sa kada litro ng gas. Martes kadalasan nagpapatupad ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis. Naniniwala ang ilang mambabatas na makatutulong ang Magna Carta for Seafarers sa pagpapabuti ng mga kondisyon sa trabaho ng mga Pilipinong seafarer. Nagbabalita at nagseserbisyo si Gabriel Gonzales. Gab! Tony, naniniwala si Senator Lauren Legarda na makakatulong sa pagpapabuti ng working conditions ng mga seafarers ang bagong pirmang Magna Carta for Seafarers. Sa kabila nito, kailangan pa rin niyang i-align ang seafaring programs ng Pilipinas sa makabagong standards para makasabay ang bansa sa nagbabagong panahon. Layong palawakin ng Magna Carta for Seafarers ang kaalaman ng mga seafarers sa ikauunlad ng kanilang mga karera at kinikilala dito ang karapatan ng mahigit 500,000 seafarers na bumuo ng mga unyon. Kaserbisyo mo sa Quezon City, Gabriel Gonzales, para sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Gabriel Gonzales. At susunod, PNP gagamit na ng body-worn camera at CCTV para sa mas mahigpit na pagbabantay sa halalan. At DOTR nilinaw na wala pang inaprobahang dagdag pasahe sa LRT-1. Ang mga detalyeng yan sa pagbabalik ng headline sa hapon. Tony Velasquez sa Headline sa Hapon. Radyo sa Istreta. Ipihit ang inyong mga radyo sa 630 kHz AM band. Ipihit ang inyong mga radyo sa 630 kHz AM band. Ang inyong mga paboritong tagapagbalita, tagapaghatid ng impormasyon At tagapagdala ng kasiyahan. nasa Radyo 630. Nagseserbisyo Para sa mamamayan. ang puntahan ng bayan. Kilalanin ang mga naghahangad na maging senador ng bayan. Kilatisin ang kanilang mga plataforma at programa. Kumilos para sa tunay at makabuluhang pagbabago. Ito ang Mandato sa Senado. Sa Issue Spotter, alas 5:30 ng hapon kasama sina Tony Velasquez Ano yung mga gusto mong malaman muna bago ka tuluyang mag-decide kung oo ka o hindi? at Carmina Constantino Ang hinahanap nila, masusolusyonan ang ating problema. sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630 dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan. Mga kwentong nagpapangiti sa inyong mga labi. Dear Chang Ami, ako po si Barbie. Habang tumatagal ang aming samahan, ay may kakaiba po akong nararamdaman. Mga pinagdadaanang nagpapaluha sa inyong mga mata. 20 years kayong nagsama. Bakit po napunta sa paghihiwalay? Wala na rin ang problema eh. Bakit po hindi ninyo nagawang mapag-usapan at napagkasunduan na maayos po? Pwede nating pag-usapan yan. Valid po yung naramdaman ninyo. Ganon din po ng asawa po ninyo. Ako to, si Chang Ami. Tingin ko ay gusto pa niyang magkaayos sila at mabuo bilang pamilya. Kasama si Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Radyo sa Istreta. Ipihit ang inyong mga radyo sa 630 kHz AM band. Ang inyong sa Teleradio Serbisyo at Radyo 630. Alas 4:21 na po ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbabalita sa headlines sa hapon. Kasama niyo pa rin inyong kaserbisyo, Tony Velasquez.
Maghihigpit pa sa mga checkpoint sa pagsisimula ng election period sa linggo at 12 ng Enero. Sa panayam na programang nagseserbisyo ni Inya Corpus, sinabi ni PNP Chief General Romel Marbil na bukod sa pinahigpit na checkpoint, gagamit din ng mga body camera at CCTV ang mga lokal na pamahalaan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa halalan. Sinabi rin ni General Marbil na target mabawasan ng mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern. Ang plano po natin before the election period, dapat mapababa po natin itong mga to. So yung from 38 dapat ibaba po natin. Upon review, we have only 12 cases na politically motivated violence. We have really to define kung ano talaga yung political violence para hindi naman po alarming. Idinagdag pa ni General Marbil na ililipat din ang area of assignment ng mga pulis na may kaanak na kumakandidato sa 2025 midterm elections. Layon anya nito na masiguro hindi maiimpluwensyahan ang halalan at mananatiling neutral at walang pinapanigan ang mga pulis. Nagbabala naman ang PNP laban sa mga pulis na masasangkot sa moonlighting o yung magsisilbing escort ngayong nalalapit na ang 2025 elections. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, mahigpit na ipinagbabawal sa sinumang pulis ang pagbibigay ng pribadong serbisyo sa mga kandidato dahil tanging security escorts anya na aprobado ng COMELEC at 2 pulis ang itatalaga. Babala ni General Marbil, posibleng masibak sa serbisyo ang mapapatunayang sangkot sa moonlighting activities. Higit 24 na milyong pisong halaga ng cocaine ang nasabat mula sa isang Pinay sa Ninoy Aquino International Terminal 3. Ayon sa PIDEA, napansin ng X-ray inspector ang kahina-hinalang laman ng bagahe matapos isa ilalim sa X-ray scanning at canine inspection. Nanggaling sa Sierra Leone sa West Africa ang Pinay na may connecting flight sa Ethiopia patungong Maynila. Iniimbestigahan ang posibleng koneksyon ng suspect sa International Drug Syndicate. Sa Quezon City, higit 6 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na nakasilid sa Chinese tea bags ang nasamsam sa buy-bust operation. Ikinasa ang operasyon laban sa 24 anyos na babaeng suspect matapos makatanggap ng ulat ng malakihang bentahan ng ilegal na droga. Ayon sa pulisya, karaniwang online ginagawa ang transaksyon ng suspect. Arestado naman ang 3 suspect na naaktuhang gawa-gamit ng ilegal na droga sa sinalakay na drug den sa barangay Labangon, Cebu City. Sa investigasyon ng PIDEA, nasamsam sa loob ng drug den ang 7 pakete ng shabu na nagkakahalaga ng higit 74,000 piso. Nasamsam naman ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang 66 na milyong pisong halaga ng ukay-ukay sa Bulacan. Ang KCIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III naaresto sa operasyon sa ilang pabrika sa May Kawayan City sina alias Sean, alias Liang at 3 iba pa. Nakumpiska ang isang truck, iba-ibang dokumento, ilang pasaporte at ID at higit 20,000 imported na ukay-ukay. Dinala ang mga suspect at ebidensya sa CIDG Field Unit sa Central Luzon para sa dokumentasyon at legal na aksyon. At abangan wildfire sa California, 10 na ang patay. Yan at iba pa mga headline abroad sa pagbabalik ng Headline sa Hapon! Headline sa hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Radyo 630. Radyo 630. Ipihit ang inyong mga radyo sa 630 kHz AM band. Ang inyong mga paborito, tagapagbalita, tagapaghatid ng impormasyon, At tagapagdala ng kasiyahan. nasa Radyo 630. Nagseserbisyo para sa mamamayan. Ang puntahan ng bayan. Kilalanin ang mga naghahangad na maging senador ng bayan. Kilatisin ang kanilang mga plataforma at programa. Kumilos para sa tunay at makabuluhang pagbabago. Ito ang Mandato sa Senado. Sa Issue Spotted, alas 5:30 ng hapon kasama sina Tony Velasquez. Ano yung mga gusto mong malaman muna bago ka tuluyang mag-decide kung oo ka o hindi? At Carmina Constantino. Ang hinahanap nila, masusolusyonan ang ating problema. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Dahil ang kapangyarihan ay nagmumula sa bayan.
Mga kwentong nagpapangiti sa inyong mga labi. Dear Chang Ami, ako po si Barbie. Habang tumatagal ang aming samahan, ay may kakaiba po akong nararamdaman. Mga pinagdadaanang nagpapaluha sa inyong mga mata. 20 years kayong nagsama. Bakit po napunta sa paghihiwalay? Wala na rin ang problema eh. Bakit po hindi ninyo nagawang mapag-usapan at napagkasunduan na maayos po? Pwede nating pag-usapan yan. Valid po yung naramdaman ninyo. Ganon din po ng asawa po ninyo. Ako to, si Chang Ami. Tingin ko ay gusto pa niyang magkaayos sila at mabuo bilang pamilya. Kasama si Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Radyo sa Istreta. Ipihit ang inyong mga radyo sa 630 kHz AM band. Ang inyong mga paborito tagapagbalita, tagapaghatid ng impormasyon. Tony Velasquez sa Headline sa Hapon. Headline Abroad. Sa ating headline abroad, umakyat na sa 10 ang napaulat na namatay habang halos 180,000 ang pinalikas sa malawakang mga wildfires sa Los Angeles, California. Hindi rin nakaligtas sa nangangalit na apoy ang bahay na ilang mga Hollywood stars tulad nina Paris Hilton, Mandy Moore, Jamie Lee Curtis at mismong si Jennifer Love Hewitt. Tiniyak naman ni US President Biden na sasagutin ng federal government ang kabuang gastusin sa pagbangon ng Los Angeles sa loob ng 180 araw. Sa iba pa nating headline abroad, tuloy ang pagsisentensya kay US President-elect Donald Trump sa kanyang hush money case. Ito ay matapos ibasura ng Supreme Court ang hirit ng kanyang kampo na ipagpaliban ng paglilitis ilang araw bago ang kanyang inaugurasyon. Nire-respeto naman umano ni Trump ang desisyon ng korte. Balik po tayo dito sa Pilipinas. Nakipag-ugnay na ang Department of Tourism sa Department of Energy kaugnay ng pagtugon sa problema ng kuryente sa Siargao. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, kabilang sa pinag-uusapan ng posibleng paggamit ng renewable energy kasunod ng pagkasira ng submarine cable na nagdulot ng malawakang power outage at lubhang nakaapekto sa turismo sa lugar. Nilinaw naman ng Department of Transportation na wala pang inaaproba ang taas pasahe sa LRT-1 sa panayam na programang Gising Pilipinas. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na sinimulan pa lang ang unang bahagi ng konsultasyon sa petisyon ng Light Rail Manila Corporation na pumapatak sa 7 pesos at 48 centavos ang average na dagdag pasahe o 15 piso sa end-to-end trip o mula at patungo sa FPJ Station at Dr. Santos Station. Posibleng abutin pa niya ng 3 buwan ng pag-aaral bago maglabas ng desisyon. Tiniyak din ng kalihim na bubusisiing mabuti kung napapanahon ang hirit ng taas pasahe. At yan ang mga headlines sa hapon. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa Teleradyo Serbisyo at napapakinggan sa Radyo 630. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kaserbisyo. Headline sa Hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Ito po ang